Ang Calabarzon bilang makasaysayan at matulaing mga lalawigan at tahanan ng historical figures ng Pilipinas. Sa ngayon ay isa ito sa most populated region sa bansa na may populasyong mahigit 12 milyong mamamayan. Pagdating sa ekonomiya, ang Calabarzon ang second largest contributor sa National Gross Domestic Product, accounting for 17%. Gayunpaman, kamusta naman kaya ang employment rate dito sa gitna ng mabilis na pagbabago at komersyalisasyon? Totoo kayang tumatawid ang Calabarzon agricultural economy tungo sa pagiging industrial? Ngayong araw may makakasama tayong dalawang congressional candidates mula sa probinsya ng Laguna at Batangas, kapwa bahagi ng rehiyon ng Calabarzon. Ako po si Robert Tan at ito ang paghahanda para sa Hatol ng Bayan. Sa pangunguna ni Cathy San Gabriel, isang mainit na talakayan na naman ang hatid namin sa pagbabalik ng paghahanda para sa Hatol ng Bayan. Ang Calabarzon ay ang rehiyong binubuo na mga lalawigan ng Cavite, Laguna, Batangas, Rizal at Quezon. Ito ang Regions 4A na Timog Katagalugan at nagkukonekta sa Kalakang Maynila at Timog Silangang Baybay ng Luzon. Ang 5 probinsya ay sumasakop sa 16 na lungsod at 126 na munisipalidad. Sa kabuuan, ang Calabarzon ay mayroong 23 distrito na kinatawan sa loob ng Kamara. Ang paghahanda para sa Hatol ng Bayan. Ako si Robert Tan. Ang programang ito ay hatid sa inyo ng media ng bayan na pinagsanib puwersa ng People's Television, IBC, PBS Radyo ng Bayan 738 kHz, Philippine Information Agency, Philippine News Agency, and in partnership with Manila Bulletin, Informatics Diliman, and Air 21. Mapapakinggan nyo rin kami sa PBS Radyo ng Bayan 738 kHz. Maaari kayong sumali sa aming talakayan. Bisitahin lamang ang aming Facebook page sa www.facebook.com/hatolnangbayan2013 o kaya ay mag-tweet sa @hatol2013. Puntahan natin ngayon si Cathy San Gabriel kasama ang ating mga bisita. Cathy? Salamat, Robert. At ngayong araw po mga kaibigan, makakasama natin sina Ginoong Rani Abu. He is the former Supervising Political Affairs Officer of Congressman Dodo Mandanas. He also served Executive Assistant of then Governor Dodo Mandanas from 1995 to 2004. He also served as a Municipal Councilor of Bawan, Batangas from 1992 to 1995. At kasama rin po natin si Ginang Celia Lopez. She is the current Provincial Chairman of PDP Laban Laguna, a position she held since 1983. Siya rin po ang Deputy Secretary General ng PDP Laban Region 4A at ang dating Vice Mayor ng San Pablo City. Siya rin ang convener ng Movement for Good Governance. Magandang araw po sa inyong dalawa at welcome sa paghahanda para sa Hatol ng Bayan. Good afternoon, Cathy. Magandang araw. Okay, can you please tell us more about unang-una po sa inyo, Rani, no? Yung second district ng Batangas, yung population at yung mga major industries and agricultural products kung meron man. Ang second district of Batangas ay kinapapalooban ng 6 na bayan, namely Bayan Mabini, San Pascual, San Luis, Tingloy and Lubo, at siyudad ng Batangas, ang sentro ng lalawigan ng Batangas. Itong siyudad ng Batangas at saka ang Bawan, pati na ang San Pascual, ito yung mga kinikilala dito sa lalawigan natin na siya nangunguna pagdating sa industrialismo. At ang bayan ng Lubo, bayan ng Tingloy, at ang bayan ng Mabini, ay siya naman nangunguna pagdating sa turismo. So, alam na natin, kilala natin lalo na yung Anilaw ng Mabini. At yung bayan ng San Luis, ang siyang tinatawag namin parang food basket ng second district of Batangas. Dahil ang mga tao diyan ay napakasisipag, talagang mahuhusay na magsasaka, pati sa niyog, na awa naman ng Diyos, hindi kami naapektuhan ng peste ngayon ng niyog, at pati mga pangahayupan tulad ng mga kinikilala nating baka ng Batangas. Kami ngayon siguro kulang-kulang kami, ang populasyon namin ay kulang-kulang na nasa 600,000 doon sa second district of Batangas. Sel, ang third district naman ng Laguna, gaano kalaki at ano-ano ang mga sakop nito? Mas madami kay Rani, no? Ang sa amin, more or less, mga 300,000 ang botante, comprising of 6 towns, namely Alaminos, Calauan,
Rizal na Carlang Lili, Victoria, and of course the city of San Pablo, and basically agricultural. San Pablo City was classified as R&R, which we hope to change. Ang ibig sabihin, mga bangko and schools na ilalagay doon. But our vegetable basket are the towns of Rizal na Carlang Lili because of the closeness to Mount Cristobal and to Mount Banahaw. So, nandyan talaga lahat yung vegetables na nagsusupply hindi lang dito sa Laguna, but mas marami dinadala nila sa Manila. And of course, Victoria is very famous for our balut and penoy. And yun yung tinatawag nilang the egg town. And pagpasok mo doon, may napakalaking bibi. Yun ang kanilang produkto for their OTOP, One Town, One Product. And of course, we have the Kalawan. Before, nandiyan lahat yung aming rice land. But after na ginawa itong very big housing community for all the informal settlers, ay medyo nabago ngayon ang land use. So, we have additional 7,000 families. And yun ang isa sa malaking problema namin sa 3rd District. And of course, we have Alaminos, and we have the Hidden Valley there. Ang hindi alam ng marami, San Pablo City is the city of 7 lakes, and now we've discovered 7 falls. And from an agricultural classification, we want to bring in the ecotourism as well. Alright, bakit nyo parehong napiling tumakbo bilang congressman? Rani? Tulad nga ng nasabi kanina sa introduction na ako ay Supervising Political Affairs Officer ni Congressman Mandanas. And aside from that, before na naging Municipal Councilor ako at naging Executive Assistant niya, nagtrabaho rin ako sa Senate of the Philippines from 1990 to 1992. So kaya may track record ako pagdating sa legislation. Bakit? Alam mo, kami ni Congressman Mandanas, nagkukonda kami ng People's Day every Friday. 85% na napunta doon, personal na humihingi ng tulong. May pangangailangan yung tao. Nakasanayan na ng mga tao yung hindi sila nahihiya, hindi naiilang na lumapit sa aming opisina, lalo na kay Congressman Mandanas, sa aming mga staff niya, hindi na sila nahihiya na idahin sa amin kung ano ang problema. At alam naman natin, yung pondo ng yung Congressional Fund, yung Priority Development natin, nahati yan sa dalawa, isang hard at isang soft. Yung soft na rin yung mga social services fund natin na pwedeng itulong sa tao. Na yung ding soft na yan, pwede mong gawin na dalhin sa mga infrastructure. Pero si Congressman, lahat talaga dinala yan sa pantulong sa tao. Ngayon, ayaw naman nating isugan na baka yung papalit kay Congressman ay hindi ituloy yung mga magaganda niyang programa, proyekto na pantulong sa tao, lalo na sa scholarship. Ang dami naming scholars eh. So, yun ang unang dahilan, ituloy yung mga programa ni Congressman Mandanas. Padalawang dahilan, ituloy din kung ano yung isang katangian ng lingkod bayan na dapat tumayo sa ating pamahalaan. Yung ang gobyerno ay inilalapit sa tao, ipinadadama sa tao na may gobyernong kumakalinga, nagmamahal sa kanila, na nakita namin sa isang imahe ni Congressman Todo Mandanas. Ikaw, Miss Celia? Alam mo, Cathy, I've been in politics for half my life, no? Yes. Been an activist during college years at St. Teresa's. And after EDSA, I was an activist, no? Ako'y nasa order of battle during martial law. And in my naivety, I thought EDSA 1 was a miracle. So, talagang kasi we belong to the first quarter storm. And nadanasan namin kung paano yung walang kalayaan, which hindi yan nadanasan ng mga kabataan ngayon. But after EDSA 1, I was appointed Vice Mayor. Pero lately, ang nakikita ko, parang wala na yung asim nung ipinaglaman namin nung EDSA 1. And there was an incident, siguro 2 years ago. I had a very unpleasant encounter with one of the elected official of 3rd District. And it made me realize, my goodness, this is the person representing me in the 3rd District. Wala na bang iba? Bakit po? Ano po yung incidenting yun? Well, it was very unpleasant for me. And this is regarding the Battled School. The Battled School technology of Ilac Diaz. Yes. And I got affected by it because it was such a beautiful, modern
innovative, And inexpensive technology. inexpensive, and ang number one, tumutulong ito sa preservation ng ating kalikasan. Ay napalpak. So that made me think, and then we launched in 2008 itong Movement for Good Governance, of which ang nakalagay dyan yung natutunan ko sa kolehiyo na may kapal, bansa, at saka pamilya. Kasi nangyayari sa atin, wala na yung pag minsan yung may kapal at saka yung bansa nawawala, puro pamilya na lang. So, ito yung I've been exposing this, makialam ka na, for the past years. And I think it was time na maging actively makialam na ako. That's the reason why. Ano-ano po yung pangunahing problema dun sa mga lugar na inyong tinatakbuhan, na inyong nakikita, at paano nyo po ito pinaplanong solusyonan? Rani? Sa amin, doon sa aming distrito, ang nakikita ko ay okay naman yung nangyayari. Ang nakikita ko lamang ay kailangan mabalansin natin ang gusto. Yung industrialismo, yung agrikultura, at yung turismo, pati na yung mga kababayan natin. Marami sa ating mga barangay doon ay maunlad yung barangay, pero marami rin sa mga nakatira doon ay hindi maunlad. So, ang isang trust natin na gusto nating puntusan pag tayo napapudiyan, ay napakaganda na tingnan na maunlad yung barangay, maunlad din yung taong naninirahan. So, palalakasin natin diyan yung mga programa natin para sa pangkabuhayan. At ikalwa, sinabi ko nga kanina, doon sa amin sa People's Day, 85% ay may personal na pangangailangan, kulang sa pambili ng gamot, kulang sa pambayad sa ospital, kulang sa pambayad sa pagnamatayan, kulang sa pag-aaral. Kung siguro mababawasan natin yung mga paghihirap na yun ng tao, mababawasan din natin yung mga napunta at nahingi sa gobyerno. At makikita din natin na nakakatindig sa sariling paa at maunlad na yung mamamayan doon sa isang barangay na yun. How about sa inyo po, Sel? Ang main, hindi kami kagaya ng Kirani kasi very mayaman kayo . Ang third district ng Laguna, I would say, ang number one, aside from the drug problem, ay poverty. Because it is agricultural. Marami umaasa na lang sa padala ng mga OFWs. So we want to, yun ang gusto nating mabigyan ng solusyon. Kasi, kagaya ng sinasabi ni Ronnie, katakutan ang lumalapit. We want to remove that. In the 2 years that I was campaigning for the Vice President, ang lagi niya sinasabi, in a small or large or mammoth crowd is, gawin natin ang Pilipinas ay parang Makati. Wherein the local government unit takes care of the citizens from womb to tomb. That is what we want for the 3rd District of Laguna. Aalamin po natin yung mga plataforma ninyong dalawa sa pagbabalik po yan ng paghahanda para sa Hatol ng Bayan. Si Claro M. Recto Jr. ay isang respetadong mambabatas at tanyag na makabayang senador ng ating bansa. Siya ay unang naihalal bilang kinatawan ng 3 distrito ng Batangas noong 1919 at nagsilbi sa pambansang legislatura hanggang sa huling maihalal sa Senado noong 1955. Nagbabalik ang paghahanda para sa Hatol ng Bayan, hatid sa inyo ng Media ng Bayan. Kami ay napapakinggan nyo rin sa PBS Radyo ng Bayan 738 kHz. Bago tayo magpatuloy, sama muna natin kilalanin ang 3 distrito ng Laguna. Unang kinilalang distrito noong 1987 sa ika-8 Kongreso, ang 3 distrito ng Laguna ay isa sa pinakamaunlad na probinsya. Dito matatagpuan ang kilalang City of Seven Lakes sa San Pablo City. Binubuo ito ng isang siyudad at 6 na munisipalidad, ang Alaminos, Calaluan, Liliw, Nagcarlan, Rizal at Victoria. Isa sa mga pinakamataong distrito, umabot na sa mahigit 250,000 ang populasyon nito. Ngayong paparating na eleksyon, may mga pagbabago maaaring maganap sa pamunuan ng distrito. Kung ito ba'y makabubuti o hindi, nakasalalay sa matalinong pagboto ng mga naninirahan dito. Balikan natin si Cathy San Gabriel kasama ang ating mga bisita. Cathy? Maraming salamat muli, Robert. At kasama pa rin po natin ang mga congressional candidates na sina Celia Lopez ng 3rd District ng Laguna
Rani Abu ng 2nd District ng Batangas. Plataporma de gobyerno, mahalaga po yung malaman ng ating mga botante. Rani. Specific sa distrito namin ay pagpapatuloy yung programa ni Congressman Mandanas para sa mga scholarship programs, health services, social services. Ikalwa, para lakasin natin yung nasisip ko naman, yung mga livelihood programs. Para mabawasan natin yung mga tao naghihirap dun sa barangay. Pero, ang gusto kong itackle, gusto kong targetin sa livelihood programs, yung hindi ka naaalis dun sa inyong barangay. Kung ano yung mapapagyaman mo dun sa mismong nasa barangay mo, yun ang pagyamanin natin. Tulad ka Makalwa, kausap ko yung Office of the City Agricultural and Veterinary Services Department ng Batangas City, OCVAS. Tinanong ko siya, gano'ng karami bang idle lands dito sa cluster ng Upland sa Batangas City at cluster ng Solidis dito sa yan kayang mga idle lands na yan, na pag tayo na po, pwede kaya natin kausapin yung mga may-ari at pwede natin pagyamanin yung mga idle lands para maging isa sa mga bahagi ng pagbibigay natin ng kabuhayan dito sa mga naninirahan sa barangay. Tutulungan daw tayo ng ganyan nila. Isa pa, sa pangkalahatan naman, in general, alam mo, yung may provision ng local government code na yung mga local government units, may corporate powers yan. So, pwede silang umakto bilang isang korporasyon. Pwede silang maging isang, makipag-engage sa isang business. So, tulad din na naroon ko sinasabi na yung tungkol sa mga idle lands, sa mga kabuhayan, maging creative tayo sa nakikita natin sa paligid. Gawin natin yon, gamitin natin yon, gumawa tayo, mag-concept tayo ng programa o proyekto na pwedeng gawin natin na gawing business ng isang local government unit. Like doon sa Bawan, meron kami doon tinatawag na Barangay San Roque, na naroon yung ICTSI na isang port. Naroon din yung AGNP, may Kepil. So, maraming mga kondon. Sabi ko doon sa Barangay Captain, sa'yo rin lang nadaan lahat yung mga magtatrabaho diyan para kumuha ng clearance. Why not na yung barangay ninyo ay magtayo ng isang Barangay San Roque Manpower Services? Alright. Na yung lahat ng tao, kayo na magsusupply ng mga empleyado diyan sa mga kumpanya yan, na ang pangunahing magsisilbi at magtatrabaho din, yung mismong taga rito muna sa inyo. Pagkatapos, magkaroon tayo ng radiating effect doon sa iba't ibang barangay para magsisilbi riyan, mismo yung taga rito sa atin bago pa tayo kumuha sa labas. Okay. Hindi man natin ipagdadamot yun. At isa pa sa pangkalatan, palakasin natin ang local development councils ng mga local government units. Alright. Diyan, kung ang programa ng local at ang programa ng national ay nagkakasundo, May synergy. May synergy. Maganda ang patutunguhan. Yung isang pinoproblema natin tungkol sa poverty, lalo nating mabibigyan ng magandang direksyon dahil magkakaugnay yung programa ng local development, yung local development programs sa local government units sa national development programs ng national government, magkakaugnay sila. Alright. Sel? Ang number one problem, again, is health. Sabi ni JPE, gusto ko happy ka. Ang sabi ko naman, gusto ko healthy ka. I have observed that in the past 3 years, madami akong natutulungan. We are facilitating assistance from the PCSO. Ang napapansin namin is, we bring the papers sa Manila and facilitate. Why not bring satellite offices of the PCSO to all district hospitals and to the provincial hospital? That way, yung mga mahihirap, talagang may access sa PCSO. Number one problema pa din is health. Kasi pwedeng hindi kumain ng tao pero hindi matitiis yung sakit. Number two, of course, education. The great equalizer. My family has donated 1 hectare land para doon sa Rizal, Laguna, which is second to the poorest town in the Philippines, Memorial High School, since 1992. Now, I saw that yung mga nakaka-graduate hindi makapag-aral ng college, so we donated again 2 hectares for the PUP. And lately, we have asked the Office of Senator Pimentel, and he donated 3 million to jumpstart the 5 classroom building. Bakit PUP? Because PUP, ang tuition ng mga bata is only 600 per sem. At lahat doon, hindi makiklaim ng kung sino-sino na ikaw ay scholar ni so-and-so. Because lahat ng bata doon ay scholar ng bayan. Mahihirap. Mahihirap na matatalino. Na these are,
look what happened sa the very tragic UP student. I am for that. Let us abolish no exam policy. Kasi everyone has the right to education. That is the great equalizer. And as he said, doon sa infrastructure, let's be very transparent about it. Bakit ba may mga infra sa iba't ibang bayan, pero ang kinukuha ng kontraktor, hindi mga taga doon? Sa bayan mo, mag-bid yun lahat ng mga qualified contractors, kunin ninyo lahat ang mga tao doon, iikot ang pera sa ekonomiya. Alright. Isa pong issue na kinakaharap ng maraming mga kandidato, lalo na on the local level, ay yung issue ng political dynasty. Kayo po ba ay may mga kamag-anak na kasalukuyang nakapwesto sa pamahalaan o tumatakbo ngayong halalan? Ako, kamag-anak ko wala, pero kamag-anak ng misis ko meron. Sa issue ng political dynasty, alam mo, pinapraktis ko na ayaw ko na magkakaroon pang susunod sa akin. Dahil siguro, hindi naman may monopolyo ang isang tao lamang. Ano yung magagawa na mabuti para sa bayan. Kailangan makita rin natin yung kakayanan ng ibang tao para mamuno. At makita rin natin na may maganda pa silang magagawa. Dahil kung wala silang gagawin maganda, pwede naman bumalik uli yung dati at siya uli ang tumakbo. Sa ganun. Pero yung isang pamilya na pag isang pamilya, halos isa rin yung ugali ng klase ng panunungkulan. Sel? Ano sa akin, ambivalent siya na. Political dynasty. But, kasi Do you have relatives or family members? Wala, ako lang. So, ang inaano natin is kasi, yung dynasty, masama yung political family. What if kung magaling and can deliver? Hindi ba may human rights din naman sila? But ang inaano natin nga is, again, human nature, greed. Walang hanggang kailan ang gusto. What we want really is an intellectual approach to the anti-dynasty. Kasi may karapatan din yung mga magagaling at gusto yan. Kasi we're focusing on the bad eggs. Alright, gusto po naming malaman kung saan po kayong dalawa kumukuha ng pondo para sa inyong pangangampanya, and what is your take on patronage politics o yung bata-bata system or yung tinatawag na utang na loob? Kayo po. Una, mayaman ako sa mga kaibigan. Ganda. Mayaman ako sa mga kaibigan. Ang daming natulong sa akin. And actually, yung isang grupo, yung batch ko noong high school ko noong 1984 sa Bawan High School. Talagang sila pa rin nagtatawag doon sa mga kabas namin sa ibang bansa. Sila nagpupul, naikot sila, nagpapadala sa akin ng mga campaign materials na hindi na nila sinasabi sa akin kung sino-sino yung nagtapong. Sila na nagbi-meeting mismo. Padalwa, yung kapatid ko na tulong sa akin. At ikatlo, talaga nga namang magastos ang politika. Dahil dati noon, ang dami namin sa bangko, ngayon ubus na. Kayo po, Sel? Alam mo, ako'y PDP laban through and through. Saray kaming lumaban ng walang pera. Tignan mo si Kanene Pimentel. Si Coco Pimentel, alam mo yon. Ang panlaban kasi namin, yung pagkatao namin, integridad. And of course, kailangan mo din realistic. Pero siguro masasabi ko doon sa aming tatlong magkakatunggali ngayon, siguro akin yung pinakalin ang aking campaign strategy. Because hindi ako umaasahan kahit kanino for funding. Ayoko magkaroon ng utang na loob. Even when I was the vice mayor, may magbibigay lang sa akin ng lechon de leche, hindi ko tinanggap. Kasi wedding queen. No? I mean, so ayokong ma-indebted ako. Kung sakasakali pong mahalal at maipapwesto po kayo sa Kongreso, ano po yung mga una nyong ihahain ng mga batas, Rani? Una, bibisitahin natin ang local government code. Talagang pagtutunan ko ng gusto yan local governance. Then ikalwa, yung sa education system natin. At ikatlo, yung iniisip ko para sa distrito namin na ang ganda ng Batangas Bay. Napakayaman ng Batangas City, Bawan, San Pascual, at mayaman sa natural resources. Sa likas na yaman, pati sa turismo, ang bayan ng Lubot, Tingloy, San Luis, at saka Mabini. Kung ang Subic ay nagkaroon ng Subic Bay Metropolitan Development Authority, pag-aralan kaya ako at ng mga kasama ko na magtayo rin ng Batangas Bay Development Authority.
para umunlad din yung mga taong nanonood. Dagdag na employee yan. Sel? As I said, ang advocacy ko is health. At ang aking advocacy ay natural. I don't want reaction. Ang aking gusto ay preventive. No? And iyan ay kaulam yan o kaasawa yan ng agrikultura. So we want, because mine is basically an agricultural district, ang gusto ko, i-codify lahat ang mga batas about agriculture, pagsamasamahin, get the best, and to increase production of all plants that are needed for health purposes. Like the Bignay, example. Bignay is hindi natin pinapansin. Pero ang galing-galing niya, it lowers your blood sugar. Very yan. Agricultural ako. The lowly malunggay is very good. So gusto kong ma-develop yan, and at the same time, pag nagkaroon ka na, we want to make the 3rd district the wellness capital of Calabarzon, and kasunod na noon, it will also be the retirement haven. Ang daming gustong mag-retire, no? And of course, we have to solve first the peace and order situation. Importante yan. And of course, sa education, kailangan ang tatay ng daycare law ay yung aking dating congressman who is now running for mayor in my kapartido ko siya. So strengthen that. Do you know that everything that you need to know you learn at kindergarten? So kailangan nasa womb pa lang ang bata ay nade-develop na. So yun ang mga tipong mga batas na gusto kong tumbukin. Alright, magpapatuloy pa po ang ating talakayan kasama ang mga congressional candidates mula sa Laguna at Batangas. Samantala, puntahan muna natin si Robert. Robert? Maraming salamat, Kathy. Para sa aming mga taga-subaybay, maaari kayong sumali sa aming talakayan. Bisitahin lamang ang aming Facebook page sa www.facebook.com/hatolnangbayan2013 o kaya ay mag-tweet sa @hatol2013. Ngayon naman ay kilalanin natin ang 2nd District ng Batangas. Isa sa mga pinakamatandang distrito. Kinilala na ang ikalawang distrito ng Batangas noon pa lamang first Philippine legislature taong 1907 sa ilalim ng pamumuno ng Bansang Amerika. Dito matatagpuan ang kabisayan ng probinsya na Batangas City na ayon sa pag-aaral ay isa sa mga fastest urbanizing cities sa bansa. Sa ikalawang distrito ay may nag-iisang lungsod at mahigit 6 na munisipalidad. Mayroon itong populasyon na 558,882. Marami nang ang pinagdaanan at nasaksihan ng distrito. Sa paparating na halalan, makakatulong kaya sa mga mamamayan ang kanilang malalim na kasaysayan o tulad ng nakararami ay tatanggi din silang lumingon sa nakaraan. Magbabalik po ang paghahanda para sa Hatol ng Bayan. Si Gat Jose Rizal, ang pinakatanyag na isinilang at lumaki sa Calamba, Laguna. Si Jose Rizal ay nagpatuloy ng pag-aaral sa Maynila at sa Espanya at naging propagandista upang palayain ang Katagalugan laban sa pagmamalupit at pananamantala ng Espanya. Hindi man siya revolusyonaryo katulad ni Gat Andres Bonifacio. Nagsilbing apoy ang mga nobela at akda ni Gat Jose Rizal sa pagbugso ng paghihimagsik ng mga Pilipino laban sa Espanya. Matatanda ang tampok ang probinsya ng Laguna at ang lawa ng Laguna bilang mga lugar na kaganapan ng mga kwento at nobela ni Gat Jose Rizal. Nagbabalik ang paghahanda para sa Hatol ng Bayan, hatid sa inyo ng Media ng Bayan. Kami ay napapakinggan nyo rin sa PBS Radyo ng Bayan 738 kHz. May mga katanungan naman tayo mula sa ating mga taga-subaybay. Ang una ay mula kay Alex ng Laguna. Sang-ayon po ba kayo sa hospital privatization? Susunod naman ay mula kay George ng Batangas para kay Rani Abu. Ano po ang paghahanda nyo sa kampanya gayong ang kalaban nyo ay isang batikang artista at board member ng Batangas na si Christopher De Leon? Puntahan natin si Kathy para sa sagot ng ating mga bisita. Kathy? Muli, maraming salamat sa iyo, Robert, at sasagutin na ating mga bisita ang mga binigay na katanungan. Miss Celia, yung hospital privatization issue. Definitely, hindi ako agree dyan. Kasi, up to now, 4 na bayan sa aking distrito, wala pang kahit emergency hospital. At yan ang aking uunahin.
is to put up emergency hospitals in the towns of Alaminos, Calauan, Victoria, and Liliw. Alright. Sa inyo po yung tanong naman, paano nyo daw pinaghahandaan yung laban nyo sa isang board member at artista na si Christopher De Leon? Wala. Ako yung usual na ginagawa sa pangampanya, nagpapakilala tayo sa tao, ibinibigay natin kung ano yung dapat natin gawin. At sinasabi na tayo kumakandidato, hindi dahil gusto nating kumandidato, kundi tayo kakandidato dahil may gagawin tayo para sa tao na mabuti, na makapagpaunlad sa kanila. At hindi natin iniintindi yung iba dahil tayo naman nagtotoo, hindi tayo pumaplastik sa tao. Kanina po, common sa nabanggit nyo rin na lumabas sa ating talakayan ay yung problema sa peace and order, kaakibat ng problema sa droga. Paano nyo po ito ninanais solusyonan, Sel? Actually, there's so many laws. Actually, ang problema dyan ay implementasyon ng mga batas. And bilang magiging congresswoman at congressman, may say tayo dyan sa peace and order problems. Kasi sa amin, laganap na laganap. Almost all the crimes committed ay drug-related. So kung ganun ang problema sa isang syudad na kagaya nito, paano tayo makaka-invite ng mga investors na maglagay ng kanilang businesses there kung natatakot sila? Ayaw na nga lumabas halos ang tao. So, napakalaking problema ng peace and order. Sa inyo po, Rani. Alam mo, hindi kaya ng gobyerno sagutan lahat yan. Hindi kayang resolbahin yan ng gobyerno lamang. Totoo yan. Kailangan ng pagtutulungan ng lahat ng sektor ng lipunan. At alam mo, alam mo ninyo, Tita Celia, noong 1990, pagkakatapos ko ng trabaho tuwing Friday sa Senate, takbo ko sa San Pablo City, na kung saan ang hepe noon ay si Jab Nolan Antonio, ay kinakatulong niya ako ng pagsasagawa ng mga leadership training seminars sa mga kabataan doon. Pero alam mo ninyo, ang aming sinaseminar doon ay kung sino yung problema sa barangay, sino yung pinaghihinala ang drug pusher, sino yung pinaghihinala ang drug user. Dapat yun. Dinidevelop uli namin yung kanilang karakter, yung dahil hindi naman natin sila pwedeng mabago sa pamagitan ng paghuli, ganyan. Kailangan Victims. ayusin natin. Biktima lang din sila eh. So, yun ang balak ko sa distrito ko, na katulungin yung iba't ibang sektor ng lipunan, katulungin ng mga kabataan, narin ang sangguniang kabataan, bigyan, kung magandang programa nila, tulungan sila sa pag-develop ng mga programs para makatulong natin na itong mga kabataan, mailayo natin dito sa mga pagbagbabawal na gamot at kung anong problema sa lipunan, katulungin natin sila, bigyan natin, punduhan natin ang kanilang mga programa at ituro natin sa kanila ang magandang dapat gawin. Isa pa po sa mga issue ngayong halalan ay yung political turncoatism. Ito pong palipat-lipat ng mga partido, yung tinatawag natin mga political butterflies. Kayo po ba, Ms. Celia, sa PDP Laban, talagang all throughout doon na po kayo? Since 1983. In fact, San Pablo Council was the ever council outside of Metro Manila. And I have been PDP Laban ever since. Kayo po, Rani, sa inyong partido? Nung lumaban akong konsyal, ako'y lakas tao. 1992 kay President Fidel Ramos. Then ngayon, Nationalista Party. Alam mo, kung tatanungin, gusto ko sana na mangyari, bumalik tayo dun sa two-party system, na ang mga kandidato ay tumatakbo na nakapailalim sa prinsipyo na tinataglay ng kanilang partido. Tama yan. Ikaw, Celia, what's your views regarding, yun nga, palipat-lipat ng partido at yung pagboto ng ating mga kababayan base sa recall, name recall at image at hindi base sa mga plataforma? Ayun yun ang unang question. Yes. Ano? Gusto ko talaga, yung kagaya ng sinabi ni Rani na dalawang party system and you will be voted on of your partido. Kasi 5 basic principles ng PDP Laban at yun ay ginawang realidad nung Jojo Binay sa Makati. Alam mo yun, meron sa amin kasing democratic socialism, which is ang Estado will take care of you from the moment of birth until death. Yun ang dapat. So when you vote for me, alam mo, yun ang gagawin ko.
So, dapat ganon. Number one is theism, humanism, enlightened nationalism. Nandun lahat eh. So, dapat ganon. I don't want to judge candidates na palipat-lipat. I don't know the reasons, pero mas maganda sana tumitindig ka sa platapormang iyong pinapaniwalaan at ginagawa at isinasabuhay. Kamusta naman po ang political rivalry sa inyong mga lugar, sa inyong distrito po sa Batangas? Mainit po ba ang labanan o medyo nagkakasundo-sundo naman ang mga magkakalaban sa parehong post? Sa apuntahan lang natin yung pinaglalabanan namin posisyon. Kami ni Bukal Boy at De Leon ay sa ngayon minsan ay nagpangita, tatawanan. At noon naman namatay yung aking dating katunggali na si Bukal John Berberabe, naglamay ako sa kanya at kami magkausap nung papalit sa kanya for 3 hours. Sa reaksyon at sa pagkakakilala ko naman dito sa mga katunggali ko, ay sila naman ay mga husay na tao at sila ay mga kagalang-galang naman ng kanilang mga ugali. Kaya tingin ko walang magiging mainit sa aming pamumulitika. Sa inyo, Sel. Marami-rami kayo. Ilan ba ang naglalaban? 3 babae. 2 halos anak ko na. At ako, sabi nga nung aking mga kaibigan, tahiran ka na. Medyo mainit. At ang ayoko lang, at ito'y komento ko at gusto kong maparating sa marami sa ika-3 distrito is sa postering pa lang, nagkakainita na. So yung posters namin, tinatanggal, pinapatungan ng kanilang poster. And for me, it reflects on the personalities ng mga kandidatong gumagawa ng ganito. Kasi sa aking flyers, ang nakalagay doon, may takot sa Diyos, may respeto sa kapwa. Kung yung poster pa lang hindi marespeto, paano mo pa marirespeto yung karapatan ng lahat ng mga taong ikaw ang kanilang magiging boses? Simple lang eh. Bilang pangwakas po, mensahe niyo po para sa ating mga manonood. Ngayong nalalapit na nga po itong ating midterm elections. Let's start with you, Rani. Sa mga manonood natin, ako po muna ay nagpapasalamat kay Cathy San Gabriel at saka sa PTV4, kay Robert, sa pagkakaimbita nila sa amin dito sa Hatol ng Bayan. At sa inyong mga manonood ay maraming salamat at pabayaan po ninyo, tulad po ng sinasabi ko lagi sa mga kababayan ko diyan sa 2 distrito ng ating lalawigan, sinasabi ko po lagi na ito pong si Rani Enriquez Abu ay pagdating ho diyan sa Kongreso at napaupurian, hindi po ninyo ikahiya. Ikararangal po ninyo at sasabihin po natin ang Batangas una sa Kongreso. Sel? Sa lahat ng aking mga kababayan sa ika-3 distrito ng Laguna, ang lagi kong panalangin at pakiusap, kilalanin natin ang lahat ng mga tao, lalo na sa aming posisyon bilang inyong kinatawan sa ika-3 distrito, kilalanin ang pagkatao, alamin kung anong klaseng pamilya, ano ang motibo nila sa pagtakbo. Importante yan. Kasi lahat ng eleksyon ay hindi labanan ng mga kandidato. Ito ay labanan ng mga botante, pero paano kayo lalaban? Wala kayong bala, kundi ang alamin ang pagkatao ng bawat isang tumatakbo. Maraming salamat sa inyo, Sel and Rani, at good luck sa inyo sa darating na halalan. Magbabalik po ang paghahanda para sa Hatol ng Bayan. Ayon sa Philippine National Police, 36 sa 142 mga lungsod at bayan sa Calabarzon ay napapabilang sa kanilang Election Watch List of Areas o EWA. Ibig sabihin, mas pinahigpit ang pagmamanman ng seguridad sa mga lugar na ito dahil sa mas nalalapit na mga panganib at banta ng sigalot dulot ng awayan sa politika at kampanya para sa halalan ng 2030. Makati sa mga discussions natin sa mga kandidato tulad ng mga bisita natin ngayon, magandang sinasabi na pagdating sa mga botante, pagpili nila sa mga kandidato, tingnan talaga yung personality, yung character and the family behind that, let's say, the platform, the politician.
talagang tingnan, be educated, para in the end, maging tama naman yung boto nila. It is refreshing also, Robert, kasi yung ating dalawang naging panauhin ngayong araw ay hindi sila mga miyembro ng isang pamilyang kilala sa politika, wala silang mga kamag-anak. At kasi napansin natin, Robert, no, karamihan sa mga nag-guest natin, lalo na yung mga local candidates, talagang pag tinanong mo, ay yung mga pamilya talaga laging may mga kamag-anak, anak minsan, na tumatakbo. 1, 2, 3, yung isa nga 10. So, ngayon, yung dalawa nating naging guest kapwa, wala silang mga kamag-anak na nakapwesto o tumatakbo. And ang sinasabi nga nila, although wala silang kamag-anak, ang kanilang view sa political dynasty ay hindi naman yun nasa sa pamilya, kundi yung greed. Yeah. Na kung hanggang kailan ka ba gusto mong mamuno o maghari, yung iba pa nga, naghahari sa isang pwesto. It's really the character din ng tao, yung personality, tsaka yung kung nakikita ng ating mga kababayan, kung talagang sa lugar nila umuunlad ba, tuwing bumoboto sila pagkatapos ng eleksyon, after a few years, nagkakaroon ba ng pagbabago, nagkakaroon ba ng pag-aangat sa kanilang estado, yun ang dapat nilang tingnan. Kasi kung paulit-ulit na lang yung problema, pare-pares ang reklamo, maybe there's something wrong with what's happening. So, we really have to during these elections para magkaroon tayo ng tamang boto sa ating mga kandidato. At kung yun din ang yun ang problema at yun din ang yun ang nakapwesto, ay makakailangan na nga ng pagbabago. Yes. Maraming salamat sa Ergo Contracts Philippines para sa ating tables and chairs. Matatagpuan sila sa 2634 Rockefeller Street, Barangay San Isidro, Makati City. Pwede nyo silang tawagan sa numerong 843-1177. Maaari nyo rin bisitahin ang kanilang website sa www.ergocontracts.com. Sa araw na ito, nalaman po natin ang mga pangunahing issue na planong aksyonan ng mga naging bisita natin. Sana po ang mga nasabing impormasyon at plano nila ay gamitin natin sa pagpili ng tamang iboboto ngayong eleksyon. Ako, si Cathy San Gabriel. Ako naman si Robert Tan. Magandang araw sa inyong lahat.